Nasa linya na natin mga kapusis. Andyan na ba? Si Attorney Alan Panolong, National President, Integrated Bar of the Philippines. Attorney, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga po Joel at magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga masugid na taga-subaybay ng ating programa po. Maganda siguro magabayan niyo kami doon po sa nangyari po nung Miyerkules. Ano po bang legal basis po nung papalit po ng liderato ng Senado nung makakuha po sila ng quorum? Okay. Magandang katanungan yan, Joel. Unang-una is dalawa po kasing contentious issue dito. No? Number one is yung pag-elect po ng Senate President at pangalawa is yung pag-constitute ng quorum. So yung usaping election of Senate President po, maliwanag po yung sa saligang batas na kung saan, kung ang Senado ay gustong magpalit ng liderato, ayon sa batas, majority of all its members. Ibig sabihin, yung lahat po ng miyembro, yung composition ng Senate, which is 24, majority po yun, can elect a new leadership or Senate President. So, ano po ang majority ng 24? That's 13. Yes. Ngayon, yung pong usaping quorum, hindi ho siya kahalintulad nung pag-elect ng Senate President because according to the Constitution, majority of its members. So, kung tutuusin po, kung gusto po ng saligang batas or ng mga framers ng Constitution na pareho po sila ng requirement, hindi ho ba dapat gamitin niya the same wordings? Sasabihin din sana na majority of all its members shall constitute quorum. Pero hindi po nangyari. Ang sinabi po, majority of its members. Bakit po? Dahil po, meron po talagang mangyayari na pwedeng mabawasan ang composition ng Senado. Ngayon, pag nabawasan ang composition ng Senado, dahil if you notice kasamang Joel, no, yung in the past, mayroong mga senador, nagiging cabinet secretary, nagiging so nababawasan yon. Kung i-apply natin yung majority of all its members, naku, hindi po sila makakonstitute ng quorum. In the past, hindi, ibig sabihin, walang quorum yun dahil 13 palagi, di ba? So, mahirap po makonstitute yung quorum, no? So, may mga instances na pwedeng in the past, hindi sila nagkaroon ng quorum. Ngayon, because of that realization, ang sabi doon sa Avellino versus Cuenco na ginamit noong 1949, medyo masalimot yung nangyari doon, no? Kasi si Senator Lorenzo Santillana gusto niyang mag-privilege speech dahil nga sa meron siyang sasabihin sana about yung allegations, no? Ang sinabi doon sa Avellino versus Cuenco case na yan, yung pwedeng i-subject to compulsion or under the doctrine of coercive jurisdiction ng Senado, yun ang magiging baseline or basehan ng quorum. Ibig sabihin, kasi dahil sa sitwasyon po na yon, yung isang senador is nasa abroad, no? At yung isa po ay may sakit na admitted in hospital facility. Ngayon, nabawas yung isa sa abroad kasi nga hindi mo makompel to attend the hearing or to attend the session. So the basis for 12 was the 23 because majority of 23 divided by 2, ganun po ang usually no ang pag-determine ng quorum. 23 divided by 50%, that is 11.5 plus 1, that's 12, no? So that constitutes a quorum. So maliwanag po ito, no? Ang quorum, ang requirement po, hindi po sila pareho tulad nung pag-elect ng Senate presidency. Okay. So, bakit po kaya ganito? Ito po yung nakikita natin because the framers of the Constitution gusto nila ang Senado maisakatuparan nila ang kanilang pinangakuang serbisyo sa bayan. Ano po yun? To discharge their functions as senators. Yun po ang intention doon. Dahil iniiwasan po yun na pwedeng mangyari, na pwedeng ma-hijack yung Senado mismo. Okay. Dahil halimbawa, hindi makonstitute ang quorum. So magkakaroon ng impasse, magkakaroon ng to the detriment of public service. So yun po ang nakikita natin. Yun po ang intention po dito. Attorney Panolong, ibig sabihin po, base doon sa explanation ninyo, lumalabas, may solid na tinatayo ang ground yung pagiging Senate Pro Tempore at Acting Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Tama po ba yun?
Tama po yun. Dahil presumed regular and legal ang nangyaring proceeding during the June 3, 2026. Ibig sabihin, it enjoys the presumptions of regularity. Now, yung aggrieved party po, they may actually petition or question it before the Supreme Court. Opo. Kung gusto nilang masettle once and for all, pwedeng balikan ng Supreme Court. Ano ba talaga itong Avellino versus Cuenco? Is it applicable to this present case? Yung po, pwede po nilang gawin yun. Attorney, kung halimbawa, para mag-elect na isang Senate President, kailangan mo ng 13. Malinaw po sa saligang batasyon. Pero Opo, bakit nung declare sila ng vacant using 12 na quorum, 12 senators as quorum, para tanggalin pati Senate presidency kasama po? Pwede ba yun? Because they can do business. They can declare, yes. Oo. So if they can do business, then they can perform kung ano yung inherent powers ng Senado, kung ano yung pwede nilang gawin. And the Constitution is very clear. Election of the leader of the Senate must be through a majority of all its members. Hindi naman nila inelect yung Senate President. But they declared the positions vacant, they elected a Senate acting. President pro tempore, So which is, in essence, a temporary position. Parang ganun yan, pro tempore nga eh. In the absence of the Senate President, yun, siya ang pwedeng maging presiding officer. Pwede pala yung magpadeklara ka, ang quorum mo lang ay 12. Pero kailangan mag-elect ka, kailangan 13. 13 po, malinaw to. maliwanag sa Constitution. So, Apo. yun po. Okay. Kasi ang sinasabi nila rito, paano ka makakapag-conduct ng business wing kung wala kang presiding officer? So that's the reason siguro kung bakit naglagay sila ng pro tempore. Yes. At the same time, acting Senate President. President. No? Yes. Pero sa current number of senators that we have, dalawa ang wala. Senator Jinggoy, nakakulong. Senator Bato, hindi makita kung nasa, nagtatago, fugitive from justice. 22 na lang yan, di ba? Ganun ba ang current setup ngayon? Hindi ba pwedeng sumali kung sakasakali sa mga botohan kung mapapayagan yung virtual teleconferencing. Si Senator Jinggoy, considering na hindi pa naman siya napapatunayan nagkasala doon sa mga bintang ng plunder laban sa kanya. So, nasa Senado po yun. No? Nasa Senado. It's within their power because that is that forms part of their internal rules. So ang Senado po within its power can amend the rules for its own internal rules, and since they already have an internal rules, then they have the power also to amend it. But take note, mahirap po kung mag-amend ka ng rules just to accommodate one person. Yes. At Attorney Panoro, May mga precedents na po dyan na nangyari na deny po yung request to allow a member of the Senate who is under detention to participate through teleconferencing or video conferencing. Opo. Attorney Panoro, yun nangyari kahapon. Di ba nagkaroon ng vacancy sa lahat ng, pinadeklarang vacant lahat ng posisyon. Na-elect si Senator Erwin Tulfo as Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero kahapon, nag-hearing ay nagkaroon ng pulong yung grupo naman ng Cayetano Block na dating pinamumunuan yun ni Senator Pia Cayetano as chairman din ng Senate Blue Ribbon Committee under the Cayetano Block. Paano po natin ituturing yung naging pulong kahapon? Is it legitimate? Was it illegal? I would say the June 3, 2026 session was legal. So they elected the new officers of the Senate, and having elected the new officers of the Senate, so they have replaced yung mga naka-appoint na doon previously. So having said that, kung halimbawa a committee is say for instance the Blue Ribbon Committee, so ang may karapatan na mag-call ng hearing is the new chairmanship. So yun po yun. So wala nang legitimacy yung Senate Blue Ribbon Committee, quote-unquote, yung nangyari kahapon? Hindi, wala na sila sa liderato eh. Okay. So ibig po sabihin, yung mga humarap po ba doon kahapon na 12 ay 18 At nagbanggit ng sangkaterbang pangalan. Nagpakawala ng mga allegations, may immunity pa ba sila sa ilalim ng legislative procedure? Oh well,
hindi ko po masasagot nung ano kasi hindi ko talaga nasubaybayan yung nangyari doon, no. Mhm. And I am not really sure if they were extended immunity by that so-called committee. Mm-mm. Oo. Okay. So kung halimbawa if if an office has no authority to o say a group has no authority to conduct business, so wala rin siyang kaukulang maibigay na karapatan. Wala nga siyang wala nga siyang legal personality. Mm-mm. Wala So, nang Pepe, poder. Wala So, rin pong Oo. maibibigay na karampatang privileges. Oo. Kasi may mga nagbabanta po ng ng Kaso. doon sa mga binanggit po doon. So pwede po silang abulin, wala silang immunity From kumbaga, suit, from oo. suit, Attorney Panolong. Pwede pong mangyari 'yon. Mhm. All right. Attorney Panolong, salamat sa oras ha. Mag-ingat po Magandang kayo. umaga Magandang po. umaga po sa inyo. Thank you, sir. Mabuhay po tayong lahat at magandang umaga po. Si Attorney Alan Panolong, Makakapuso National President, Integrated Bar of the Philippines. Wait. Yes.